Ang pagluhod ay simbolo ng ating pagkilala sa katotohanan na tayo laging nangangailangan ng grasya. Hindi natin maililigtas ang ating sarili. Hindi tayo pwedeng umasa sa ating sariling galing, bait o gawi. Sa harap ng Diyos, ang pagsuko ay hindi kahinaan. Ito ang daan ng kagalingan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumunta naman siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayang iyon ay may isang babaeng makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Umiiyak na binasa niya ng kanyang mga luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok, hinalikan at binuhusan ng pabango ang mga ito. Nang ito'y makita ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung totoong propeta ang taong ito, dapat ay alam niya na ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, "Simon, may sasabihin ako sa iyo." "Ano po iyon, Guro?" sagot niya. Sinabi ni Jesus, may 2 taong may utang sa isang nagpapahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa at 50 salaping pilak naman ang sa ikalawa. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. Ngayon, sino kaya sa kanila ang higit na magmamahal sa pinagkautangan? Sumagot si Simon, "Sa palagay ko po'y ang pinatawad sa mas malaking utang." "Tama ang sagot mo," tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, "Nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit hinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ang mga ito ng sarili niyang buhok. Hindi mo ako hinalikan, ngunit siya, mula nang pumasok ay hindi tumigil ng kahahalik sa aking mga paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin ang pagmamahal." At sinabi niya sa babae, "Pinatawad ang iyong mga kasalanan." At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, "Sino ba itong nangangahas na magpatawad ng kasalanan?" Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, "Iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay kneel. Ang tagpo sa Ebanghelyo ngayon ay tila isang pelikulang puno ng tensyon at emosyon. Isang Pariseo, si Simon, ay nag-imbita kay Jesus sa kanyang tahanan. Isang babaeng makasalanan, walang pangalan, walang titulo, walang dignidad, ang lumapit habang kumakain sila. Dala ang isang sisidlang alabastro ng mamahaling pabango. Walang sinasabi ang babae, ngunit ang kanyang katawan ay nagsasalita. Tumayo sa likuran ni Jesus. Umiyak, hinugasan ng luha ang kanyang mga paa, pinunasan ng kanyang buhok, hinalikan at pinahira ng pabango. Isang kilos na simple ngunit puno ng hiwaga. Isang kilos ng pusong lumuhod, hindi lang sa harap ni Jesus kundi sa harap ng katotohanan ng sarili niyang kasalanan at ng pag-asang baka siya'y patawarin. At dito natin kinuha ang salitang kneel, luhod. Ang pagluhod ay isang kilos na madalas nating iugnay sa dasal. Nakaluhod kapag nagdadasal, nakaluhod kapag nagsisimba,
nakaluhod kapag humihingi ng tawad. Ngunit sa mas malalim na pagninilay, ang pagluhod ay hindi lang posisyon ng katawan. Ito'y pagsuko ng kalooban, pagpapakumbaba ng puso, at pagtanggap ng katotohanang wala tayong kayang ipagmalaki sa harap ng Diyos. Sa ating ebanghelyo, ang babae ay lumuhod hindi dahil siya'y banal, kundi dahil alam niyang hindi siya banal. Hindi siya lumapit para ipakita kung sino siya, kundi para ihayag ang totoo. Siya ay makasalanan, sugatan at nangangailangan ng habag. Sa kanyang pagluha, sa kanyang katahimikan, sa kanyang paglalapit kay Jesus, ipinakita niya ang uri ng pananampalataya na hindi nasusukat sa talino, kundi sa kababaang loob. Sa kabilang banda, si Simon na Pariseo ay tila matuwid, marunong, malinis at marangal. Pero sa harap ni Jesus, siya ang hindi marunong lumuhod. Sa kabila ng kanyang imbitasyon kay Jesus, sa kanyang bahay, hindi niya ito tinanggap sa kanyang puso. Hindi niya hinugasan ang paa ni Jesus. Hindi niya pinahiran. Hindi niya hinalikan. Para sa kanya, sapat na ang pagiging tama sa panlabas. Ngunit kulang siya sa pagluluhod sa kalooban. Alam niyo, ganoon din po tayo minsan. Masyado tayong takot na mapahiya, mapagkamalan, madungisan. Kaya sa halip na lumuhod, pinipilit nating tumayo kahit hindi naman natin kayang tumindig. Iniiwasan nating umiyak dahil akala natin kahinaan iyon. Ngunit sa ating ebanghelyo, ang babae na lumuhod ay siyang pinuri ni Jesus. At ang lalaking hindi marunong lumuhod ay siyang pinagalitan. Mga kapatid, hindi natin alam ang buong istorya ng babae. Hindi natin alam kung anong klaseng kasalanan ang kanyang ginawa. Pero ang alam natin, siya'y lumapit. Siya'y umiyak. At iyon ang naging daan ng kanyang kaligtasan. Hindi siya humiling, hindi siya nagsalita, pero narinig ng Diyos ang kanyang puso. Mga kapatid, ang pagluhod ay simbolo ng ating pagkilala sa katotohanan na tayo'y laging nangangailangan ng grasya. Hindi natin maililigtas ang ating sarili. Hindi tayo pwedeng umasa sa ating sariling galing, bait o gawi. Sa harap ng Diyos, ang pagsuko ay hindi kahinaan, ito ang daan ng kagalingan. Ang pagluhod ang daan ng pag-angat. Ang kababaang loob ang pinto ng habag. At pansinin natin ang huling sinabi ni Jesus, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Ang iyong pananampalataya ang nagligtas sa iyo. Humayo kang payapa. Walang sermon, walang tanong, walang interogasyon. Isang sulyap lang sa puso ng babaeng lumuhod at sapat na iyon kay Jesus. Sapagkat sa mundo ng Diyos, ang pusong marunong lumuhod ay laging tinatanggap, niyayakap at pinapatawad. Ngunit hindi lahat ng lumuluhod ay totoo ang puso, kaya ang hamon sa atin ngayon ay hindi lang basta lumuhod sa panalangin, kundi lumuhod sa kababaang loob. Lumuhod sa harap ng katotohanang hindi tayo perpekto. Lumuhod sa harap ng taong nasaktan natin. Lumuhod sa Diyos sa gitna ng mga oras na akala natin kaya nating kontrolin ang lahat. Sapagkat ang puso na marunong lumuhod ay ang pusong kayang buuin muli ng Diyos. Magnilay po tayo. Tayo ba ay marunong pang lumuhod? Hindi lang sa panalangin, kundi sa pag-amin ng ating mga kasalanan, sa pagtanggap ng ating limitasyon, at sa pagsuko sa Diyos na tanging makapagbibigay ng kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming beses kaming nagtangkang tumayo sa sariling lakas.
At maraming beses din kaming bumagsak. Ngayon tinatanggap namin ang paanyayang mong lumuhod. Lumuhod hindi dahil tayo'y talunan, kundi dahil nais nating manalig. Tulad ng babaeng lumuhod sa iyong harapan, kami rin ay sugatan, makasalanan, at uhaw sa iyong habag. Panginoon, sa pagluha ng puso namin, tanggapin mo kami, at sa aming pagluhod, buuhin mo kaming muli. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.